Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Magandang tanghali po mga kabisdak. Naglaglaga na ho ang mga buhaya. Ano naman talaga naman. Oras na talaga ng sisihan. Oras na talaga ng turuan. Hindi na po kayang pagtakpan ni Bubuim ang kanyang pinsang buwayang si Martin Romualdez. Kaya bigla na lang ho nag-video message ngayong araw. At sabi sa kanya ay imbestigahan po itong si Martin Romualdez at pakakasuhan na ho ng plunder. Patay ka. Kasama po yan si Saldico. Ang tanong, papayag kaya si Martin Romualdez na siya lamang ay masakuti at siya ay makulong at pagbuntungan ng galit ng taong bayan? Aba Martin, huwag kang pumayag dyan, Tin. Kailangan kasama kayong tatlo dyan, Tin. Kasama si Saldimo at si Bubuim. Kung ako Martin Romualdez, unahan ko rin si BBM. Kasi nakatutok na talaga sa kanya yung investigasyon. Ang pagkakala ho natin ay hindi ho ilalaglag ni Bubuim. Pero tingnan natin yung kanilang script. Baka drama lang din po ito sa Arswila para sasabihin na si Bubuim, walang kamag-anak daw, walang sisinuhin. Kaya ito, medyo napuno ng taong bayan, natakot na kasi kaliwat ka ng rally, sikat na internasyonal ang pagkakurakot ni Bubuim. O ito, panibagong sacrificial lamb, collateral damage, si Martin Romualdez kasama si Saldico. Kasi hindi nga ho hindi na nila kayang pagtakpan. Kasi kung walang Saldico, wala ding Romualdez. No. Kung walang Romualdez, wala ding Saldico. Yan ang totoo. At kung wala ring BBM, wala ring Martin Romualdez. Kaya damay ka dyan, Bubuim, anak ka ng kamuti ka. O ito, meron isang kongresista na damay sa investigasyon. Laglag din po kay Boyeng Remulla, itong si Kong Dong Gonzales. Alam natin, kontraktor po itong hinayupak na ito. At pag makabanat sa mga Duterte kaliwat kanan, hindi ho siya dito makatakas din. Dahil gumagapang si Boyeng Remulla. Makapangyarihan talaga si Boyeng Remulla. Sa nakikita ko po, wala sa kalingkingan ang kapangyarihan ni Martin Romualdez sa kapangyarihan ni Boyeng Remulla. Yung Remulla brothers talaga, yung nagmistulang pangulo ng ating bansa, Bindalo-Uso, anak ng kangguwang. Ito, palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell para palagi po kayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls ni Bangag, subscribe na kayo. Ito na, mga bobonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Ang drama ho ng puon ninyo ngayon ay nakatuon na po kay Bubuim. Kay Bubuim, kaya Tambaluslos. Pareho kali mga buburin. Nakatuon na po kay Tambaluslos at bigla pong nag-video message. At ano kaya ang nakain ni Bubuim? Hindi yata nakatulog si Bubuim. Nakaisip siya yata, ito na lang gagawin natin. O baka naman inutusan talaga siya ng kanyang mga puppet master. Ayan. Itong gagawin mo. Okay. Panoorin po muna natin at pakinggan si Bubuim. Narito. Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na... Ano? Kaya ngayon nais kong ipalaman? Anong ipalaman? Polbus pa! Buang ka! Hindi ipalaman. Anong ipalaman? Ipalaman sa amin yan. Ipalaman mo sa pandesal. Tuyo na utak pangulo ninyo. Anong ipalaman? Ipaalam. Anak ng kamuti ka eh. Kaya hindi na tayo tumatama eh. Wala na yun. Hindi na talaga tumatamang utak nito. Bisan nga na nyo, tuyong-tuyo na ba nyor? Anong ipalaman? Ipaalam po yung exact na word. Nice ko pong ipaalam. Hindi ipalaman. Puta, ipalaman. Walang ganun. Ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. At makita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Aray! Aray ngiwi! Narinig yun yung sinasabi ni Bubuim, ipalaman. Ito. Alam na natin lahat, ipalaman daw, ipalaman sa pandesal. Nakalimutin na, hindi na nagkatama-tama yung mga hinayupak na to. Okay, at ayan, i-recommend daw ng ICI na kakasuhan na po ng plunder si Martin Romualdez, Tambaluslos at Saldico. Anti-graft, at saka yung direct bribery. Putangin ng drama na yan, no? Ako sa akin lang mukhang seryoso na dito si Bubuim. Mukhang kingkoy lang yung mukha niya. Pero, ang tawag kanta ba, there's no way to run. Ayan. Wala na kasi silang ibang matakbuhan. Wala na silang ibang mapuntahan. Kundi, maghahanap sila ng totoong pwedeng maging collateral damage at fall guy. Na ang pinakamalapit dito na pwede nilang ilaglag ay si Martin Romualdez talaga.
ang sigaw kasi ng taong bayan, dapat managot si Martin Romualdez at si Saldico. For the sake na hindi po mapuruhan ng tuluyan si Bongbong kasi galit na ang taong bayan na kahit yung kanilang mga cover up, sandamakmak, gusto nilang isisi sa mga Duterte, wala talaga. Bumabalik lang ho sa Marcos admin ang sisi. Kung anong kadramahan nila, ginamit si Magalong, napunta pa po sa Davao upang mag-imbestiga, pero ang ending pa rin, ang mga tao hindi na po naniniwala sa cover up. Good news po yan. Ibig sabihin, naramdaman na ho nila na hindi na po kaya nila i-cover up ito, kahit gamit nila ang Blue Ribbon Committee, si Panfilo Lacson, wala na, Tuta Soto. Ang ending pa rin dito ay nasa Marcos admin. Ito na ho ang pinakamabigat na suliranin nila ngayon sa gobyernong ito. Total, pinuruhan naman nila ngayon si Martin Romualdez na pakakasuhan ng plunder. Anong next na magiging kahinatnan ni Bongbong dito? At medyo patagalin siguro nila ho itong proseso na ito para sabihin na, uy, nag-iimbestiga si Bubuim, pati yung pinsan niya, pinakakasuhan na ng plunder. Ano pa rin to? Kumbaga, pinipilit pa rin nila hong mapaniwala ang taong bayan na walang kinalaman si BBM. Kasi yun naman ang gusto nila na maghugas kamay, si BBM magturo. So yung pinakamabigat na tinuturo na ngayon ng gobyernong Marcos, itong pinsan niya na si Martin Romualdez. Kasi hindi na talaga kayang i-cover up. Hindi na kayang pagtakpan, hindi na kayang protektahan itong si Romualdez. At sumisingaw ng sumisingaw, lalo nang binabaon ni Saldico si Martin Romualdez. Ngayon, tingnan po natin ha. Kung ang pinapaniwalaan po nila ngayon, yung mga testimonya ni Saldico para idiin at ilaglag itong si Martin Romualdez, abaho, as marapat ding panagutin si Bongbong Marcos. Dahil tandaan po ninyo, hindi lang si Martin Romualdez ang kinukunikta ni Saldico, kundi si Bongbong Marcos ay sinabi siya po ang mag-utos sa mga insertion, yung 100 billion at 25% na kickbacks. Walang ligtas po dito si Bongbong. Ako sa akin kung tuluyan talaga nilang kasuhan itong si Martin Romualdez ng plunder at i-convict nila to, for sure, damay din dito si Bongbong Marcos. Damay po ang pinsan na nakangiwi ang panga. O ito, nagsumiti na nga ho itong ICI kasama ang DPWH ng rekomendasyon dito po sa Ombudsman tungkol po sa mga isiniwa at mga pahayag ni Bongbong Marcos ngayong araw. Pakinggan natin yung press con ng mga miyembro ng ICI kasama ang DPWH. Of GMA7, sana po hindi ito makakampas. The first question, sir, sino po yung mga inireklamo nyo? Kasi hindi po siya nabanggit lahat. Hindi. Mutakin na na, teka lang bago siya sumagot. Alam mo to si Vince Dizon mukhang may karga na rin, ganun na rin, no? Mutakin ng budlat na rin yung mata. Hey, Vince Dizon, iwasan mo yung pulburon. Halatang halata na. In this referral, it's only former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Saldico. Yes. Sir, ito na po yung first question. Yung mga involved dito, Nandun na sa iba. Nandun na sa iba. Sir, officially, ito po yung first question. Okay, go ahead. Sir, ano po yung mali? Isa lang, bago tayo pagpatuloy. Linawin natin, no? So ngayon, nag-press con ngayon, yung ICI kasama DPWH, para doon sa sinasabi ni Bongbong na pakakasuhan, rekomendasyon ng plunder si Martin Romualdez at si Saldico. So nag-press con talaga sila para dyan, no? Para sabihin, kunyari, seryoso si Bubuim. O ito. Inaw na naging partisipasyon ni Saldico at ni former Speaker Martin Romualdez. Unang-una, no, ayaw naming pangunahan ang magiging investigasyon ng Ombudsman. So kung mamarapatin nyo, hindi ako masyadong magko-comment dyan. Pero, like I said earlier, kagaya ng sinabi ni Sec Babes, ito yung facts. And ang facts, simple lang. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Saldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi ng referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. No? Yun ang nangyari. Facts lang lahat ito. Ngayon, yung para ma-determine kung ito ba ay sapat para mag-file ng charges of plunder, violation of Anti-Graft Corrupt Practices Act, bribery, yan ay pinapasa na natin sa Ombudsman kasi yun ang proseso. Stop muna tayo doon. No? Di ba ho ang labo, no? Ang sabi ni Vince Dizon, kaya daw pinakakasuhan ng plunder itong si Martin Romualdez dahil si Martin Romualdez yung Speaker of the House simula ng 2022 hanggang 2025, no? Pero bakit? Ngayon lang ito lumabas na mga statement na ito. Na kami noon pa, bago pa magbitaw si Bubuim, tinuturo na namin si Martin Romualdez na mastermind. Alam na namin yan eh. So ngayon lumalabas at sinabi na nga ho yan ni Senator Marcolita. Malaki ang pananagutan mo dito, Martin Romualdez. So bakit ngayon lang ho sila nakaisip na idamay na natin, no? Isama na natin. Kasi yung unang batch na rekomendasyon, wala si Martin Romualdez. At nagtangka pang gawing star witness ng ICI. Buti na bulabog, no? Buti na bulabog sa social media, binateko sa plano nilang gawing star witness itong si Martin Romualdez. At gusto pa nga hong dalhin sa Senado si Martin Romualdez ni Panfilo Lacson bilang isang star witness. Kaso naon siya nabulilyaso ang kanilang mga plano. So yung ending, hindi nila kayang ipilit na gawing star witness itong si Martin Romualdez, nilaglag na lang.
Laglag na lang natin, wala na, pinuruan na tayo ni Saldico, kumanta na, may mga ebidensya, may mga picture na kumakalat, yung mga malita-malitang pera, nandun yung picture frame ng mga Romualdez family, pero hanap ng kagwang, itong mga bubunistang tanganista ni Bubuim, pinoprotektahan pa rin nila si Martin Romualdez. So ngayon, yung mga supporters ni Bongbong Marcos na pinoprotektahan si Martin Romualdez to the max, lalo na si Jamagno, lalo na yung mga coach nila dyan, putang inang mga hinayupag naman sa Imada Vloggers, pinipilit nila linisin si Martin Romualdez dahil di umano walang kinalaman dahil si Saldico lang. Sabi ko na nga ho sa inyo, hindi po kayang paikutin ni Saldico ang mga kongresista. Ang kaya lamang yan magpaikot ay si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. So lumalabas na ngayon, nilaglag na si Martin Romualdez. So kumusta kayo mga bubunistang tanganistang mga supporters ni Bubuem na sinusuportahan si Martin Romualdez? Ilaglag rin ba ninyo itong si Martin Romualdez? Patay kayo dyan. Magilaglag ninyo yung Martin Romualdez, laglag din po ninyo. Ay, sige nga, talaga. No, yun ang proseso natin. Kaya yun ang ginawa natin ngayon. Nagsumite tayo ng facts at mga dokumento. Pero sa aming palagay, merong basihan. No? Para dun sa 3 recommended na kaso. Pero syempre, yan ay hindi namin trabaho. Ang trabaho namin ay magsumite. Ang trabaho ng ombudsman ay imbestigahan ng mabuti. Okay, yung 3 kaso na binanggit ni Vince Dizon ay bribery, direct bribery, graft, anti-graft and corruption at saka plunder. Yan sinabi rin ni Boboim. At siya ang magsasabi sa korte, ano ba ang kaso na ipa-file. Sir, kasama ba yung mga revelations? Nandyan. Ni Saldico? Kasama na. Hindi namin sinama. We cannot include statements that are not sworn. That is the most important difference. Kaya, ang na-include lang namin, yung mga sinumpaang mga sinabi. At yung pong Facebook video ni former Congressman Saldico, hindi po yun sinumpaan. Kaya hindi po namin yun pwedeng isama. Bakit yung isasama yun? Nandun si Bubuim eh. Diba? Hindi talaga nila pwedeng isama. Tama rin naman kasi walang take out. Pero kung ang usapin pagsama, pag-isama nila yan. Parang ganyan, naniwala kami sa sinasabi ni Saldico. Niwala kami. Bakit? Nandun si Martin Romualdez, sinabi ni Saldico. Kung naniniwala kayo, damay din si Bubuim dyan. Nag-iingat din ng mga animal. Pero pinaka-the best talaga dyan. Sana ma-take out na rin ni Saldico, no? Kaso nga lang, pag mag-take out siya doon sa konsulada, baka hindi na siya makauwi. Pwede siguro, abogado na lang niya. No? Papidabit niya, tapos abogado na lang yung magati doon. Sige nga talaga. Pag-push pa. May message po ba kayo kay Congressman Saldico? Gusto niya talaga lumabas itong mga kanyang revelations? Pumasok sa Umuwi na siya. Nakadalawang imbitasyon Umuwi na sa kanya. Umuwi na siya. Mrs. Saldico, umuwi na siya. Bring Saldico home. Animal kayo, nagkalitsi-litsi na kayo. Para ba uuwi si Saldico? Hindi talaga uuwi dyan. Matindi yung revelasyon niya. Pag pinapagurgur ho ako, ayan, ni Tambaloslos, pag uuwi ako, gugurgurin ako. Ano yun? Hindi talaga uuwi yan hanggat hindi makulong si Martin Romualdez. Matangin na sakit ng ulo nila ngayon na pinasakit ni Saldico. Kung hindi pa na, ako naniniwala ho ako na yung video ni Saldico malaki talaga yung impact. Kung hindi siguro lumabas si Saldico doon sa pagsiwalat niya sa mga video, hindi nila kakasuhan itong si Martin Romualdez para po sa akin. Ito, kinukunik na kasi ni Saldico eh. For the sake of delicadeza siguro, na, putangin na, ang mga tao naniniwala na kay Saldico eh. May mga ebidensyang nilalabas. Yung picture ng Malita, nandun ang picture, family picture ni Tambaloslos, putangin na, kitang-kita na eh. So, anong gagawin natin? Kasuhan na lang. Pero sinabi nila, na para siguro sa kanilang kumbaga, iwas pusoy, hindi na nila inano na. Sinama namin, dito kami nagbabasa sa video ni Saldico. Kasi nga, nandun si BBM. Kasama po eh. Alayo. Lead to convictions, that's up to the ombudsman. Yun ang trabaho niya. Pero, yung mga facts na yun, hindi naman kami magsasabi ng recommended kung wala kaming nakikitang basehan. Ano po sa tingin ng ICI at ng DPWH? Matibay na ebidensya to convict these personalities? Hindi ayoko magsalita. Papasensya na kayo. No? Ayoko magsalita pa. I think the facts, the testimonies, the documents will speak for themselves. But that is for the ombudsman to determine. Ang ano nga dito ang tanong, saan kumuha nga ng basehan itong ICI na si Martin Romualdez ay pasok nakakasuhan sa plunder? Para malaman natin, kasi kung sasabihin ng ICI sa sinasabi ni Saldico na inatinanggi ni Dizon, tapos damay ka Bubuim. So, hindi ka makakatakas, yun ang nakikita ko. Kasi nga, yung phone nila kasama man doon sa ikinanta ni Saldico. So saan sila? Kasi doon sa Senate Blue Ribbon Committee, todo protect naman nitong si Panfilo Lacson kay Martin Romualdez, di nga mabanggit-banggit eh. Except doon sa panahon ni Senator Marcolita, nabanggit ng banggit. Sa ICI, wala namang public viewing, wala namang live stream. So, palaisipan pa rin, saan ba kayo kumuha ng ebidensya facts na talagang totoo yung may kasong plunder? Para malaman, ikukunik-kunik natin. Kasi kung sinabihin nga nila na kay Saldico, damay-damay na pati si BBM dyan. Oh. Can you cite one particular instance
based on the documents, Mhm. pointing the speaker, sir? Well, ang nag-point kay speaker, yun talagang mga testimonya sa Blue Ribbon. Yun ang nag-point kay speaker. Punta na, ito na, ang nag-point daw kay speaker ay testimonya sa Blue Ribbon. So, sa Senate Blue Ribbon Committee, kung ating babalikan, no, yung nag-point lang kay Speaker Martin Romualdez ay si Diskaya, no? Yung unang nag-point kay Martin at Saldico. Na ngayon ay sinisira yung kredibilidad ni Diskaya ng pamilyang Soto, kasama na si Vico Soto yan, at si Tuta Soto, at kasama rin po yan si Panfilo Lacson. Kung yun ang pinagbabasihan nila, ang next na bumira din, bumanat kay Martin Romualdez ay si Orly Gutisa. Si Orly Gutisa na ngayon, siniwalat na nga ho ni Mike Defensor, hawak na daw ng sindikato si Orly Gutisa. At nagsalita na daw, pinarikanta, binidyuhan na, binago na, mukhang itinuro pa si Marcolita at si Defensor. So ito lang naman ang medyo malinaw na nagturo dito kay Martin Romualdez, si Orly Gutisa at si Diskaya. Na ngayon naman, itong si Orly Gutisa, binibira naman ng grupo ni Tambaloslos, ng grupo ni Panfilo Lacson at Tuta Soto, at inisyong nila yung notaryo. Hanggang ngayon, mainit pa rin yung usapin sa notaryo publiko So ito na ho ngayon. So ibig sabihin, pinaniniwalaan na ng ICI yung sinasabi ni Orly Gutisa. Pinapaniwalaan na ng DPWH ni Bongbong Marcos ang mga sinasabi ni Orly Gutisa. So isa ang ibig sabihin natin ngayon. Malapit na talaga bumagsak si Bubuim. Kasi tandaan po ninyo, may delivery sa Malacanang. Di ba? Kung ito yung pinagbabasihan ninyo, kung ito yung kwento na sinusundan ninyo, tibag na talaga dito si Bongbong Marcos sa Aguada Residence, may delivery ng malita-malitang pira. Ha? Sige, pakinggan po natin. Sir, clarification Yes. po na kasi plunder, bribery, and grab, pero walang conversation of public funds. Historically kasi yung plunder parang mahirap talaga makakonvict, and yung malversation mas madali daw makakulong. Bakit po walang recommendation? Yeah, nasa ombudsman na yon. Kasi kaya nga lahat sinumitin na natin. Nakikita niyo naman kung gaano karaming kontrata ito, no? Gaano karaming project. So, we will leave that up to the ombudsman. We will continue to coordinate and cooperate with the ombudsman, but we feel that these documents merit the recommended actions that have been proposed in the affair. Sir, ba't kayo dumaretso ng ombudsman, hindi sa ICI, parang ICI lang? Joint naman to eh. Joint to eh. Ano kami? Nagsama na kami. Tsaka ano yun eh. Sa ombudsman naman talaga pupunta ito lahat eh. Yeah, sorry, I think this... Lang. Kotsa, no, ito nga yung mahirap Ito talaga yung mahirap. Pag may kasong plunder kasi, talagang ang hirap ng conviction dyan. Yung malversation of public funds, talagang madali yung conviction. Pero, duda ho ako kung kaya pang itulusutan itong plunder na ito. Ang dami ng ebidensya. Butangin ng mga ghost projects na yan. Marami nang nagtuturo. Patakasin pa rin ito ng ombudsman. Anak ng kagwang talaga. This is like 5 questions already. So, Commissioner, we remember former Speaker Martin Romualdez appeared before the ICI. Any material po, ano yung mga sinabi niyo doon na nakakontribute sa pag-file ng kaso? Pag-recommend ng kaso may mga? Well, that's why I referred back to the oath of office. No? Kasi denial Assume regularity. Ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assume regularity, hugas kamay sa madaling sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan ka ng oath, tapos hugas kamay. You have a responsibility. Of course. Kaya kung gusto nyo pumasok sa gobyerno, intindihin nyo. Dahil natawa-tawa ka lang, siksumbuang kang kalbo ka. Pinag-usapan natin yung hugas kamay. Butangin na, di ba? Pinatamaan mo rin yung amo mo. Ang naghuhugas kamay dito, si Bubuim. Patay ka, tanggal ka na bukas. Pag public servant ka daw, pag nag-take out ka, yung responsibilidad mo, wag kang maghuhugas kamay. Si Bubuim may responsibilidad sa nangyayaring korupsyon, may command responsibility. Hinayaan niya po ito ng 3 taon, yung pinsan niya na magnakaw si Saldico, maglima sa kaban ng bayan. Nang ending ako dito, ay siya pa rin ang punot dulo at siya pa rin yung mastermind. Tinuro na ni Saldico Ito si Martin, si Bongbong, ito yung mga mastermind. Pinapagurgur na ho ako nila. Sila ang totoong naglima sa kaban ng bayan. Sabi nga ho ni Saldico, wala hong pira na napunta sa akin, dumaan lang po yan sa akin at i-deliver ko po sa bahay ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. So ito naman si Bubuim, mahiya naman kayo. Utang ina, no? Akala mo naman ang taong bayan mga bubo. Speaking of wag kayong maghuhugas kamay. Sa pulpo yan, Singsun. Sa amo mong si Bubuim, laging naghuhugas kamay, laging nagtuturo nga ho Kinakaladkad nga lagi ang Duterte, previous admin. Kung sino-sino na lang yung tinuturo. Ngayon naghahanap ng fall guy. Ngayon sino yung pinakamabigat na ngayon na isa-sakripisyo ni Bongbong Marcos? Yung pinsan niyan si Martin Romualdez. Ito na yung pinakamabigat na sakripisyo ni BBM. So wala talagang kamag-anak. Dapat lang. Ipakulong ang dapat ipakulong. Pero ang gusto naming pananagutan hanggang sa Palacio de Polvoron. Dahil yung deliveries nasa Aguada Residency. Sinabi ni Saldico, 100 billion si BBM nag-utos. Damay nga pati si Bersamin. Inimbestigahan na rin nila si Bersamin kasi damay-damay na. Pero ako, sa mga personalidad na dinadamay na nga ako ngayon ni Bongbong Marcos, para hindi siya ang sisihin at para hindi siya ang mapanagot ng taong bayan, kumanta din kayo. Sabay-sabay kayo kumanta ng My Way. Para pagkatapos kumanda nyo ng My Way, sabay putukan. Ito ay mafia, ito ay sindikato na ngayon ay nagkalaglagan na, nagkabistuhan na, nagtuturuan na, nag-iisip na sila kung sino yung maunang bumagsak, sino yung unang ituro natin to protect the king
king of kickbacks, di ba? So ang king of kickbacks ay wala na pong iba, ay si Bubuim. Siyempre, yung mga nakapalibot kay Bubuim ngayon, talagang poprotektahan siya kasi pag hindi maprotektahan si Bubuim, lahat sila ay babagsak. So ngayon, yun na yung pinakamalinaw ngayon. Hindi na protect Martin Romualdez ang script ng mga sindikato, kundi protect Bongbong Marcos. Tuloy nga, itong tawang kalbo. Sir, last magkano po total, sir? 11 years to administration, so magkano po yung total of the contracts? O nga, no? Hindi ko na, what's the total? I'm not sure. It's big. Billions and billions. Oh yeah, I think SunWest, total SunWest from 2016 to 2025 is 67 billion. SunWest pa lang yun. And High Tone, much lower, but it's significant. Hindi, ganito na lang. I'll give 32 billion, so it's almost 100 billion in the last 10 years. I'll give you the number. Flood control lang, 1.7 trillion for 10 years. Flood control lang yun. Tanggalin mo lang lahat ng binadget ng DPWH, 1.7 trillion. So isipin nyo, hindi ko man ilang numbers, ilang zeros yun. 1.7 trillion was spent for flood control alone. Sabihin pa talaga ninyo 10 years para madami ang Duterte, buwang kang kalbo ka, bangas ka. Di bangas, mandong. Magla na. 1.7 trillion. Yung 1.2 trillion na yan, under Marcos admin. So wag nyo nang idama yung putangin na last 10 years. 1.2 trillion under Marcos admin sa flood control, puro ghost projects. So malayo po yung budget ni Duterte dyan, pati si Aquino kasama. Putangin na, kayo ho yung naglimas ng kaban ng bayan, nanisip pa. Ano nangyari dyan? Sorry, let me just correct it. So it's more than 100 billion High Tone and SunWest over the last 10 years. More than 100 billion. Okay, so, sir, sorry, last question na daw yun. Pasensya na. 10 years talaga, sinabi nyo, putangin na, pinaliguan nyo ng bilyon-bilyon itong si Saldico eh. Wala, idama nyo pa talaga ng 10 years, ugag nyo, wala na. Huwag nyo na mong idama yung mga Duterte. Putangin na, suluhin nyo na yan kasi sinulo man ninyo ang pera ng bayan, di huusgahan kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. O tingnan mo, talagang ipilit ho nila na masamang Duterte. Wala ho yan. Andito po sa Marcos admin ang mga ghost projects at mga putang-inang proyekto na yan, pusti lang. Bilyon-bilyon, anak ng kagwang pinagmalaki nyo yung flood control, pero zero pala yung nagawa ho ninyo. Kaya dapat po kayong managot. Ang sabi ni sino yan, si Vince Dizon, na bahala daw umano ang ombudsman sa kung anong gagawin dito sa rekomendasyon ng ICI at ni Bongbong Marcos. Putang ina, no? Si Buyeng, malaki talaga ang papel ni Buyeng ngayon sa cover up. At paano dipinsan si Bongbong at paano umatak sa mga Duterte. So ito ngayon, magiging shield ni Bongbong Marcos itong si Buyeng Rimulya, ombudsman. So ito na ho, yung pinaka-role ni Buyeng para sa kanyang among nakangiwi ang tanga. So protect Bongbong na ngayon, hindi na po protect Martin Romualdez dahil pati si Buyeng ay kumakana na rin para malaglag sa bangin ng tuluyan si Martin Romualdez at si Saldico. Pakinggan po natin ito. May binubuo ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Posible anyang maihain yan sa loob ng 6 na buwan. Pagtitiyak pa ng Ombudsman, susundan ang mga ebidensya kahit umabot pa ito sa Pangulo. Putang ina, 6 na buwan. Kita nyo. 6 na buwan daw. Ang proseso laban sa kay, di tumakas na si Martin. O pinangina na yan. Tuloy. Nakatutok si Salima Refran. Sa harap ng mga estudyante, guro at bisita ng UP College of Law PGC, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tinawagan siya ng kanyang brad na si dating House Speaker Martin Romualdez nang maupo siya bilang ombudsman sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Martin is a fraternity brother. Yes. He entered the fraternity when I was the illustrious fellow. So we have a naturally close relationship. We work together in Congress. I answered his call once because we respect each other. He talked to me. That was before I assumed office, but after I was appointed. And after that, I didn't talk to him anymore because I have to think clearly about these cases. Lumabas yan sa pagtatanong ng ekonomistang si Winnie Mansud sa isang forum tungkol sa flood control controversy. Well, he was trying to explain his side that he had no hand in many things. But that's all I can remember. I don't really remember the specifics. Of course, he was trying to make a case, his case, that had nothing to do with anything. I mean, we just listen. So far, sir, kamusta po yung evidence? We're building up something. Hindi na raw nakausap So ibig sabihin, tumawag si Tambalos kay Boyeng para umariglo. Arigluin na lang natin to, Brad. Brad naman tayo, Brad. Brad, prot. Hindi na akong kinalaman dyan. Kaso nga lang, ito si Boyeng, siyempre, hindi naman si Martin Romualdez ang poon niya kasi ang faction niya ngayon sa Marcos admin ay pro-Marcos at pro Martin Romualdez. Nag-aawayan sila, banggaan yan sila eh. So pwersa ni Marcos, pwersa ni Romualdez. So ito si Boyeng, pwersa to ni Marcos ni BBM. So hindi ho pwedeng papayag itong si Boyeng sa mga request ni Martin Romualdez kung ano man. So gustong i-absuel to. So ang ending pa rin, laglagan to the max at ibabaon si Martin Romualdez ng todo.
Sige nga, tuloy oh. Usap muli ni Remulla si Romualdez na dinawit ni dating Congressman Zaldico sa mga insertion at kickback mula sa budget. Si Romualdez din daw ang nagbanta kay Ko na huwag nang bumalik ng bansa. Sinabi rin noon ng dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa na naghahatid sila ng mali-malitang pera kay Romualdez sa mga bahay nito. So when you think it will be filed within the year? I mean, not this year, but at least in the next 6 months or 9 months. Oh, yes, ma'am. You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. Si Remulla, inulit na Butangin na 6 months. Animal naman yan, bakit 6 months? Pwede naman husgahan nyo na ngayon yan, ipakulong nyo na. Ito sinampan ako sa kay Buying. Ni-request na napagkakasuhan ng plunder. Abutin mo pa ng 6 months? Ayan na nga nangakaligaga na nga ako si Bubuim Oh. na susundan ng ebidensya kahit saan man ito mapunta. Kahit pa kay Pangulong Bongbong Marcos Oy. na sinasabi ni Ko na nag-utos raw magpasok ng 100 billion peso insertion sa budget. Kahit sino pa po ito. Wala naman tayong magagawa kasi nandiyan na yan eh. Evidence na yan eh. Tsaka we're trying to be as transparent as we can be. Kasi nga, ano na to, this is already an issue. So ibig sabihin, abot na sa Malacanang, sabi ni Buying, kahit kay Presidente pa, nandiyan na daw, tatablay niya si BBM, kunyari ka lang. Kung ganun, parang nagbumirang kay BBM na itinalaga niya si Buying Remulla na maging ombudsman dahil susungagin din pala si BBM. Patay. Sige nga, kung kaya mong sungagin. Close to the hearts of Filipinos. Hindi ko na kinuha yung opisina to para magtakip para kahit kanino. Pero sa ngayon, aabot na ba ang mga ebidensya hanggang sa Malacanang? Wala pa akong nakikita sa aking mga mata. Pero kinakailangan, pag-aralan lahat yan. Animal. Sa ngayon, abot na ba sa Malacanang ng ebidensya? Wala pa daw Wala pang nakita. Putang nabudlat yung mata mo. Wala ka pang nakita. Sinabi na nga ni Zaldico, ni Orly Gutesa sa Aguada, sinabi na nga ni Zaldico, dineliver kay Bongbong. Putang ina. Ang linaw-linaw. Kaya nga kinasuhan ninyo ngayon ng plunder si Martin Romualdez dahil dyan So wala pa talaga. Ang niloloko na naman tayo ng mga hinayupak na ito. Ito, nasa kaidong na. Kanyag din ni Remulla na may investigasyon na sila kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Yung kanyang construction company at mga projects. Siyempre, yun naman yun di ba? It's not just about flood control. It's about other illegal interests. Unlawful interests. 10 contractors o mga dati o kasalukuyang kongresistang may koneksyon sa mga kontratista ang kanilang isinailalim sa motu proprio investigation. People didn't believe that there will be any accountability whatsoever and they were violating the law. Harap-harapan. Kasi nga walang nanguhuli Bawal yan It's a prohibited activity. It's a conflict of interest thing that is found in so many laws on corruption. Ang galing talaga ng utak ng mga sindikato, no? Kala nila, ang galing-galing talaga nila. Malinis kami. Lolo nyo. Napakadumiho ninyo yung malinaw dyan. So ngayon, napunta na kay Dong. So laglaga na talaga to. Dong Gonzales, no? Laglaga na, kanya-kanya ng dito, iskapo. Si Suarez, tahimik na si Suarez. Tagi na Dong, hindi kaya yata nagbigay ng lagay kay Bunying Dong. Kaya ngayon, nakatuon na naman ang investigasyon kay Dong Gonzales. Ito talaga, may construction company to si Dong Gonzales dahil sa Pampanga. Sige nga, kung kaya mong idein ni Buying Remulla, itong si Dong Gonzales. So dagdagan natin yung balita tungkol kay Dong Gonzales. Narito po, nagulat din si Dong Gonzales dyan Ay, kailang, di pala naayos. Palike muna guys, palike muna. O ito, pakinggan natin, balitang ito. Panibagong kontrobersya, lumang pangalan. Kung nakalusot si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. noon, panibagong investigasyon ang kinakaharap niya ngayon. Sa pagsusuri kasi ng Bilyonaryo News Channel, nakakubra ang kumpanya ng kanyang pamilya umano ng bilyon-bilyong pisong kontrata mula sa gobyerno. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla na under investigation muli ng ahensya si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Kaugnayan ng links umano ng kongresista sa isang kumpanyang nakakubra ng bilyon-bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa DPWH mula nang maupo siya sa Kongreso noong 2016. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, natuklasan naming nakapangalan sa ilang kaanak ni Congressman Gonzales ang kumpanyang AD Gonzales Jr. Construction and Trading Corporation. Ayon sa 2025 General Information Sheet nito sa Securities and Exchange Commission, presidente ng kumpanya mismo ang anak ni Congressman Gonzales na si San Fernando Pampanga Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales. Vice President naman ang isa pa niyang anak na si Aurelio Gonzales III. Samantalang Secretary at Treasurer ang isa pang anak nito na si Aurelio Michaeling Gonzales. Sinuri namin ang mga kontratang nahawakan ng kumpanya sa DPWH. Mula 2017 hanggang 2025, 9 na kontrata lang ang nakubra ng AD Gonzales Jr. Construction. Pero aabot ang halaga nito sa 1.6 billion pesos. Wow! 2 kontrata ang ipinatupad mismo ng Central Office sa Pampanga noong 2022. Tagi-1 kontrata sa mga taong 2017, 2018 at 2020 sa NCR. 3 kontrata ng Region 3 DPWH Office sa Pampanga noong 2023 at 1 noong 2024. Una nang sinabi ni Ombudsman Remulla na iniimbestigahan na nila ang mga umano'y contractors o yung kongresista na kontraktor din ng gobyerno dahil umano sa mga posibleng paglabag nito sa batas kaugnay ng prohibited interest. Kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special areas of concern in researching the capabilities of people so we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts, kapatid nila o kaya minsan
sila mismo. Una nang hinaina ng graft complaint ang kongresista noong 2023, kaugnay ng umano'y 611 million pesos worth of DPWH contracts na napanalunan ng construction firm ng kanyang pamilya. Inihain yan ng isang barangay captain sa Mexico, Pampanga dahil umano sa paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act at possession of prohibited interest by a public officer. Pero ibinasura ito ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2024. Sinubukan namin kunan ng panig si Congressman Gonzales pero hindi pa ito sumasagot sa aming mensahe. Para sa agenda, So uplan ano na to, uplan laglagan na ang nangyayari ngayon. Uplan laglagan sa Team Tambaluslos. Tingnan mo, mga kongresista ngayon pinupuruhan na ngayon ng ni Buying. Ito si Dong Gonzales. Ito ay mga tropa ni Martin Romualdez. So ang banggaan nga ngayon, tropa ni Bongbong at tropa ni Martin. So ngayon, nilaglag na rin ni Bongbong itong si Martin Romualdez. So yung binibira na ngayon nila ni Buying Rimulya, yung grupo nila ni Romualdez, so nagkagatan ng mga animal. Buhaya ni Bongbong, buhaya ni Martin, putang ina kung sinong matibay na panga, medyo matibay na ngipin, ay panigurado sila ang panalo dito. Sa nakikita natin, medyo mabigat, no? Mabigat yung pwersa ni Bongbong dahil siya man ang presidente. Si Martin Romualdez, wala na pong kapangyarihan, tinanggal na po siya sa pagka-speaker. So malamang sa malamang, demolition job na ito laban sa tropa ni Martin Romualdez. Na pati si Martin Romualdez talagang baon na ngayon. Ito naman si Dong Gonzales, alam natin noon talagang galit sa mga Duterte, si Duterte yan. At bumaliktad nga, so kinarma na rin siya, dahan-dahan na. So nasan si Suarez? Suarez, si Manix. Nasan si Kimbo? Putangin ang timing-timing ni Kimbo. Suarez, si Manix. Animal, baka nagsilayasan na kayong mga hinayupak kayo. Nasan si Barbers? Gusto ko, idama nyo na si Barbers. So ito, meron na namang nadiscover ang Bilyonaryo News. Ito na naman, baon na si Martin Romualdez dito. Wala na talagang takas itong si Martin Romualdez para sa akin. Sige nga, ipakulong nyo na yan. At bago sumapit ang Pasko, nasa kulungan na yan. Sabi mo, buboy ma. Ito, pakinggan muna natin ito bagong Umang nadagdagan pa ang resibo na posibleng magdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Bilyonaryo News Channel, lumobo ang kontrata ng isang kumpanya sa Palawan nang maging caretaker nito ang kongresista. Ang may-ari, dati niya umanong executive assistant. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. tila naging sentro ng bidding operations ang Palawan mula late 2023. Ayon yan sa isang source na dumulog sa Bilyonaryo News Channel. Ayon sa datos na nasa DPWH website, 7 kontratang nagkakahalaga ng higit 1.1 billion pesos ang nakubra ng kumpanyang Octagon Concrete Solutions Incorporated at mga ka-joint venture nito sa Palawan sa mga taong 2024 at 2025. Ito ang mga kaparehong taon kung kailan itinalaga si former House Speaker Martin Romualdez bilang caretaker ng Palawan 1st and 3rd Districts matapos pumanaw ni Congressman Edward Hagedorn at Edgardo Salvame. Ka-joint venture ng Octagon sa mga proyekto ang ilan pang kontrobersyal ng mga kumpanya tulad ng Wawaw Builders at Mac Builders na dati na rin na-blacklist dahil sa mga delayed na proyekto. Ayon sa DPWH documents na Teka lang, yung Wawaw Builders, alam mo yung parang si Bajimbo yun. Yun ba yun? Di ba si Bajimbo? Yung umiyak-iyak, Wawaw Builders. Baka si Martin Romualdez din ang may-ari ng Wawaw Builders. Siya man nakakuha din sa Palawan, na naging caretaker, di ba? Binabahan na rin ng Palawan ngayon. Ang daming yung palpak ng ghost projects dyan. ng BNC, si Milton Ngu ang nakalagay na authorized managing officer ng Octagon ngayong 2025. Siya ang kapatid ng businessman at dating government envoy na si Maynard Ngu, na una na rin nadawit sa flood control scandal bilang bagman umano ni Senator Cheese Escudero. Alam ko hindi yan bagman ni Cheese. Bagman dyan ni Palaka. Maynard Ngu, special envoy to China eh. Nasa Palacio de Polvoron. Nagamit lang si Cheese. Mukhang ito po yung bagman ni Palaka. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu. Deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Pero base sa iba pang dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, hindi lamang si Ngu ang may mataas na posisyon sa Octagon. Natuklasan kasi ng aming team na major shareholder ng Greenergy Holdings Incorporated ang nasabing kumpanya. Sa isang 2024 Securities and Exchange Commission filing ng Greenergy, isang Norman Vincent Bungubong ang nakapirma bilang Chairman at Chief Executive Officer o CEO ng Octagon. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, minsan naging executive assistant ni Romualdez si Bungubong nang i-appoint niya ito noong 2022. Ito si Bungubong, parang ano lang yan, driver lang yan ni Martin Romualdez. Promise. Walang ano yan, putangin na, parang gusgusin lang yan eh. Ito yung dami, mga dami ni Martin Romualdez. Bigyan kita ng kapangyarihan, tapos yung pera, hati-hati tayo. Ito yung dami. Ano na rin to eh, naisiwalat na rin ng mga political vlogger. Kaso nga lang, alam mo naman, hindi naniniwala yung iba sa mga vlogger. Pero ito, sa mainstream media, lumabas na. Driver lang daw yan, putang na biglang nagiging bilyonaryong buang. Ayon sa datos ng DPWH, una na nakakuha ng mga kontrata ang Octagon sa Palawan noong 2017 at 2018. Pero nasundan lamang ito noong 2024 na. Dumulog kami sa opisina ni former Speaker Romualdez. Anila, hindi raw parte ng staff ng kongresista si Bungubong. Wala rin daw itong koneksyon kay Romualdez. Tinatanggi nun dyan. Ninyo na, meron ngang ebidensya. Siyempre, tanggihan to the max na kasi nga laglagan to the max na din at natutukoy na ang totoong mastermind. Naghanap tayo ng mastermind. Yung mastermind nasa Palacio de Polvoron. Ayan ang patunay. Sa akin, mukhang malabo ng matakasan din ito ni Martin Romualdez. Itong mga kaso laban sa kanya kasi pinagtulungan naman na siya ngayon eh. Yung executive department, nakatuon na rin ngayon kay Saldico, Martin Romualdez, dahil nga sa mga siniwalat din ni Saldico. Yung una, sabi pa ng mga ni Claire Castro, AI daw, yung mga video ni Saldico, pinalabasan ng pangalawa. Nagulat sila, pinalabasan ng pangatlo, lalong nagulat. So medyo mabigat na yung ano ngayon, yung galit
ng taong bayan na dagdagan na. Ay, paano hindi madagdagan? Ang galit sa Marcos admin na itinuro ni Saldico, si Bongbong ay merong insertion na 100 billion, kickbacks 25%. Tinawag, itong si Bersamin, nag-resign na nga rin, si Amina, yung Department of Budget of Management, ay nag-resign na rin. Wala na ngayon, labo-labo ng gabinete ni Bongbong Marcos. So hindi na alam nila ngayon kung paano ito takasan. So yung pinaka-last ginawa nila ngayon, itong si Martin. Ilang buwan ba nila pinoprotektahan si Martin Romualdez? Nung pagputok ng issue, una protect Saldico, di ba? Nung putok ng issue, una protect Saldico. Ngayon, yung hindi kinaya, binauna si Saldico, dinainan nila, kasuhan ng plunder. So, nung nilaglag na nila si Saldico, protect na sila Martin Romualdez. So, protect Martin Romualdez, pinapadili nila. No? Hindi nila pinuruhan ng todo at in denial pa at ginagamit pa ang Senate Blue Ribbon Committee, Panpilo Lacson, tsaka si Tuta Soto, pinoprotektahan nila si Martin Romualdez. Bakit po pinoprotektahan si Martin Romualdez? Naiintindihan natin yan, na pinoprotektahan nila si Martin Romualdez para hindi mapuruhan ng todo itong si Bongbong Marcos. Siguro, maraming diskusyon ang ginagawa nila. Kinakausap nila si Saldico, no? From time to time, minumonitor, Saldico, relax ka lang, huwag ka munang umuwi, kami bahala sa'yo. Di ba, ikwento yan ni Saldico, kami bahala sa'yo. Diyan ka lang, huwag kang umuwi. So later on, medyo nagkabulilyasuhan na, mabigat na yung mga tumuturo na mga testimonya kay Saldico, lalo na nung lumabas si Gutisa, lalong bumigat na. O ngayon, ang gusto nila, sinira muna nila si Gutisa, sirahin natin si Gutisa. Ano natin sa notaryo? Alam natin, ang gumawa rin yun, si Martin Romualdez. No, biglang naglabas ng pinaputok yung notaryo. Ngayon ay dinodoktor, no? Merong tinatampered ni Saldico, di ba? Ni Saldico, ni Orly Gutisa, pinakasuhan pa nga si Orly Gutisa ng falsification of documents. At ngayon, hawak na nga ho nila si Gutisa. So ang lumabas, hindi kinaya ni Saldico dahil brinaso na siya, sinira ang pamilya, sinira ang pangalan niya, at siya mismo nagtatago at nagbistulang wanted na talaga si Saldico. Nagiging pugante na si Saldico, kumanta. At gusto pa anong ipagurgor ni Martin Romualdez. Nagulantang sila dahil ang testimonya ni Saldico mabigat. Kapanipaniwala Unang-una, nagiging chairman ng General Appropriation Committee. Si Saldico, 3 taon yan. Nagiging chairman. So yung tiwala nila, 3 taon. So ngayon, binibira ngayon ng Palacio de Polvoron na di totoo yung sinasabi ni Saldico. Hindi kumakagat ang taong bayan dyan sa sinasabing AI nila. Sa sinasabing hindi totoo yung mga sinasabi ni Saldico. Pinuruhan, may ebidensya, may nilatag na resibo si Saldico Detalyado yung mga sinasabi. So siguro nagkaaligaga na sila. Putang na, di na natin kayang protektahan itong si Martin Romualdez. Unahan na natin to, baka unahan pa tayo. So ito na ngayong araw. Naglabas ng statement si Bongbong Marcos. Nakakasuhan, dapat si Martin Romualdez Saldico ng plunder. Pinagmalaki pa niya. Na ayon sa kanyang report, i-report natin, putangin na. Para magkapalaman. Putangin na magkapalaman. Palaman daw, magkapalaman, bubuin. So ito na ngayon, so plunder, nilaglag na po nila si Martin Romualdez. No, mismong pinsan po niya ang naglaglag na si BBM. So nakatutok po ngayong araw ang issue kay Martin Romualdez. Ang pinakababantayan natin dito kung ano yung counter ni Martin Romualdez. Pero kung ako naman Martin Romualdez, kumanta rin ako. Alam mo, magiging magiging dalawa isang labanan dito para sa akin. Dalawa laban sa isa. Martin Romualdez, Saldico versus Bongbong Marcos. So dalawa isa ang labanan dito. Kung ako naman Martin Romualdez, putsang ina, ikanta ko si Bongbong Marcos, palakasin ko yung sinasabi ni Saldico na nagde-deliver ng malita-malitang pira kay Bongbong Marcos. Anong sabi ni Saldico? Dumaan lang yan sa akin I-deliver ko yan kay Martin Romualdez at saka kay Bongbong Marcos. Pwede rin gawin din ni Martin Romualdez yan. Sasabihin din ni Martin Romualdez, ganun lang din naman sa akin. Yung inatid sa akin ni Saldico na malita-malita, dumaan lang din yan sa akin. Ibinigay ko rin yan kay Bongbong Marcos. Patay! yan yung posibleng mangyagawin ni Martin Romualdez para makaligtas din siya. So magiging star witness ka si Martin Romualdez dito at saka si Saldico. Ang mababaon si Bongbong Marcos, anak ka ng kamote. Umpisahan mo na Martin Romualdez para magkaalaman talaga kung sino yung pinakasindikato ngayon. Lumalabas, mastermind versus mastermind. Nagbanata na sila, naglaglagan na sila. There's no way to run. Wala na po silang mapagtakbuhan dito. Wala na po silang mapagpuntahan dito. Kundi, maglaglagan na lang kayo ng maglaglagan. Hanggat na kayo ang maglaban-laban. Ito po yung premyo ho ninyo sa pangungurakot at sa paglilimas sa kaban ng bayan. Deserve po ng taong bayan na kayo'y maglaban-laban, mga animal kayo. Ubusan na kayo ng mga ninanakaw ninyong pira sa kaban ng bayan. Ubusin nyo para protektahan ang mga sarili ho ninyo. Kaya sa akin nakikita ko dito, pag hindi ito kinaya ni Bongbong Marcos na pagtakpan ang kanyang kabulastugan, mauulit muli ang history. So ngayon, may rally sa November 30, kaso nga lang, ang rally nila, butang ina, si Inday Sara, isinama, gusto pag-resignin. Anong sense? Walang sense yung pinapanawagan ng mga komunista, ng mga kaliwang grupo na dapat mag-resign si Vice President Inday Sara. Walang corruption issues si Inday Sara. Walang kaso si Inday Sara. Commission on Audit, sinabi na unmodified opinion ng findings nila sa Office of the Vice President. Alam nyo,
ang tanging magpapakulong sa mga sindikato under Marcos admin ay ang next president ng ating bansa. Si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, Saldico, dapat makulong. Pero itong si Saldico, lalabas magiging star witness po ito. Yang nakikita ko. Sa next administration, pag tinignan po natin, si Bongbong Marcos, plunder talaga yan, pati yan si Martin Romualdez, dapat makulong ang mga animal na ito. Tingnan natin sa mga susunod na araw, baka mamaya lang, ay kakanta na si Martin Romualdez at ikakanta ang kanyang pinsan na si Ngiwi Im, na siya ang punot dulo ng lahat ng paglilimas sa Kabanang Bayan. Pikat ninyo mga tanganista.